Mga kasaka, panahon na po para subukan nyo po itong ating guano fertilizer at ito pong Cocolibidal fertilizer dahil alam ko po at alam po ninyo na sobrang mahal na ngayon ng mga synthetic fertilizer ng atin pong mga traditional fertilizer na ginagamit. Ito na po ang kasagutan sa mahal na presyo ng mga abono. Cocolibidal fertilizer, Guano Pure fertilizer. Isang magandang araw na naman po mga kasaka. Kamusta po kayo? Ako po muli ito, ang inyong agriculturist. Sumasaludo sa magsasakang Pilipino para sa Pilipino. So ngayong araw po mga kasaka ay dahil sa mataas na presyo po ng atin pong mga synthetic na abono ng mga traditional fertilizer na atin pong ginagamit at gagamitin sa atin pong mga pagsasaka. Ito man po ay mapapalay, mais, sibuyas, or kung ano-ano pa pong crops, gulay na atin pong itinatanim. Dahil nga po sa nararanasan natin na mataas na presyo ng langis ay apektado po ang pagtaas ng presyo ng atin pong mga fertilizer. Kaya po ginawa ko ang video ito dahil ito na po ang pwede nating maging kasagutan or pwede nating gamitin, pwede nating ipalit or kahalili sa atin pong mga traditional fertilizer na ginagamit. At kitang-kita nyo naman po, nandito po sa aking kanan at nandito po sa aking kaliwa. Ito po ay produkto ng Ezertech Corporation. By the way, pwede nyo pong bisitahin ang Ezertech Corporation Facebook page at i-follow nyo po para yung makita nyo po yung mga update kapag po mayroong ina-upload po ang Ezertech Corporation. And simulan po natin dito po sa aking kanan. Ito po ay ang Guano Pure. Ito po ay isang natural phosphate fertilizer. Ibig sabihin po, ito po ay mayaman sa phosphorus. Dahil ito po ay merong 22% ng phosphorus. Ano po ba yung ginagawa ng phosphorus sa atin pong halaman? Siyempre, ang magandang ginagawa po niyan at itinutulong sa atin pong halaman ay sa pagpapaugat. Tinutulungan po nito na maging marami ang ugat ng atin pong tanim at pahabain pa ang atin pong ugat ng mga halaman na itinatanim. Ano po ba yung kagandahan nito? Kapag mahaba, marami ang ugat, mas maraming available nutrients ang nasisipsip nito, at kapag ito ay nasipsip, syempre, gaganda po ang ating mga itinatanim na halaman. Bukod po doon, ito po ay merong 28% na calcium, which is alam natin na ito po ay pampatibay, pampatibay sa puno, pampatibay ng kapit, at ito po ay purely organic. Ano po ba ang kagandahan kapag tayo ay gumamit ng organic? Unang-una, ito po ay hindi lamang pagkain ng halaman. Ito po ay nakakatulong din sa pagkukondisyon ng ating lupa dahil sa paggamit po ng mga synthetic fertilizer or yung mga traditional fertilizer katulad po ng 4600, triple 14, 2500 at marami pang iba, ay nagiging acidic na po ang ating lupa. At kapag po naging acidic na ang ating lupa, kahit marami po tayong mga nutrients na available dyan, ay hindi po napapakinabangan ng halaman. Kaya po, napakaganda ng paggamit ng Guano Pure dahil ito po ay ikukondisyon din ang ating lupa. Mas pabubuhaghagin niya po yung lupa. Hindi po yung katulad nung pagkatapos natin magsaka, pag iniwan natin ang ating lupa na tigang, yun po ay pag tumigas ay sobrang tigas. Ito po, kapag gumamit tayo ng Guano Pure Organic Fertilizer, ay tutulungan niyang maging buhaghag ang ating lupa. Sa mga nagtatanim po ng gulay, napakaganda po nito. Ito po, ang Guano Pure ay nagmula or nanggaling sa ipot ng paniki or kabag. Siguro yung iba po sa inyo nakagamit na nito, yung iba ay nakarinig na. So, pwede po kayo mag-comment sa ating comment section kung ano po ang inyong experience nung gumamit po kayo nito. At gaano naman sir karami sa isang hektarya? Ibase po natin sa isang hektarya. For example, sa isang hektaryang palayan, sa isang hektaryang maisan, o kaya ay isang hektaryang gulayan. Mangangailangan lang po tayo ng 6 to 10 bags ng atin pong Guano Pure. Paano naman po ito ina-apply? Sa pinakamabilis or pinakamaganda po or pinaka-recommended na pag-apply po ng Guano Pure, ito po, mas maganda isabog natin basal. Bago po tayo magtanim. Para kapag po tayo nakapagtanim na, ay ready na po ito na makain ng atin pong halaman at the same time, na ihalo na po ito sa lupa. Pero, kung halimbawa po ay dahil ito naman po ay granular, pwede po natin itong i-broadcast, pwede rin po natin itong isabog. Yung hindi basal, pwedeng side dressing. Halimbawa po sa palayan,
after 10 to 15 days, pwede tayong magsabog ng 5 bag. And then 25 to 35 days, magsabog po ulit tayo ng another 5 bags. So yun po ay 10 bags per hektar. At kung tatanungin nyo po, pwede po ba itong ihalo dun sa mga dati nating ginagamit like ammonium chloride, pwede po natin itong ihalo. At syempre, ang maganda dyan, dahil meron po kayong Guano Pure Fertilizer, makakabawas na rin kayo syempre ng synthetic fertilizer na sobrang napakamahal po ngayon. At good news pa mga kasaka, dahil dito naman sa aking kaliwa, ay nandito po ang ating Cocolibidal. Ito po isang uri din ng fertilizer. At kung makikita nyo po, ay ito po ay 20 kilos dahil ito po ay purong-puro. Kapag ito'y sinubukan nating tunawin sa tubig, ito po ay walang latak. Kaya, ang isa mong maganda dito, ito po ay pwedeng gamitin natin as foliar. Meron na po ba kayong, or na-experience nyo na po ba na yung mga traditional fertilizer natin or yung synthetic fertilizer ay tunawin at spray natin sa ating palay, sa gulay, or kaya sa mais? Hindi po pwede yon. Pero ito pong Cocolibidal, ito po ay recommended nating gamitin as foliar fertilizer. Pero dahil ito po ay granules din, ito po ay broadcasting or na atin pong gagamitin. Pwede din sa side dressing. So halimbawa, sa isang hektarya, ilang Cocolibidal po ang ating kakailanganin. So kapag po sa isang hektarya ulit tayo bumase, mangangailangan lang po tayo nito ng 2 hanggang 6 na bag. Sa pag-apply naman po niyan, so dun sa early stage ng atin pong, for example, halaman na palay or mais, is magsasabog lang po tayo ng 2 bag ng Cocolibidal. And then kapag nasa productive stage na siya, magsisimula na siyang mamulaklak, mamunga, mag-apply po tayo ng 4 hanggang 4 na bag ng Cocolibidal. So kung bibilangin po natin yon, 2 hanggang 6 na bag ng Cocolibidal sa isang hektaryang palayan po yan. Ang tanong, sir, pwede po bang paghaluin itong Guano Pure at Cocolibidal kapag tayo mag-a-apply? Ang sagot po natin dyan ay opo. Pwede po nating paghaluin ito pong Guano Pure at Cocolibidal sa atin pong pagsasabog. Paano naman po yon? Sa isang hektaryang palayan po, sa unang sabog, 10 to 15 days, 5 bag po ng Guano Pure. And then, sasabayan po natin yan ng 2 bag na Cocolibidal. At sa pangalawang aplikasyon, 25 to 35 days, 5 bag ulit ng Guano Pure, and then 2 bag po ulit ng Cocolibidal. Sir, pwede po ba or kailangan pa po ba nating samahan ng synthetic fertilizer or ng traditional fertilizer? Kung kayo po ay nagdadalawang isip pa na ito lang yung gamitin natin, ay pwede po itong samahan. Inirerekomenda po namin na samahan nyo po ito ng 1 hanggang 2 bag lamang ng ammonium chloride. At kung ayaw nyo naman po at gusto nyo subukan na talagang purong Cocolibidal lang at saka Guano Pure, ang kakailanganin po natin ito sa isang hektarya, 10 bag nito, and then 6 na bag ng Cocolibidal. Sa pag-apply nito, kung 3 application po tayo sa palay, 2, 10 to 15 days, tapos 20 to 25 days, 2 ulit, and then sa top dress, 2 ulit. So, 6 na bag ng Cocolibidal. Ito naman po, 10, 10 to 15 days, 5 bag, 25 to 30 days, 5 bag. So, 10 Guano Pure, 6 na Cocolibidal. Yun po ay kung puro. Hindi na tayo gagamit ng triple 14, ammonium chloride, 1620, urea, hindi na po tayo gagamit. Pero kung tayo gagamit pa rin ng mga traditional fertilizer, 10 nito, 4 po ng Cocolibidal. So, mga kasaka, kayo po ay nais ko pong mapagamit ng ating Cocolibidal at Guano Pure. Hindi ko po sinasabi na gamitin nyo lahat ang inyo pong sakahan. Magsampu lang po kayo. Kung halimbawa po ay 10 hektarya ang inyong binubukid, gamitan po natin yung 5 hektarya ng Cocoli at Guano. At yung kabila naman is yung inyo pong practice na synthetic or traditional fertilizer na ginagamit. So, nakalimutan ko pala mga kasaka, ano po ba laman nitong Cocolibidal? Ito pong Cocolibidal, meron po itong iba't ibang special na nutrients na nasa loob or tinataglay nito or content. Una po dyan, meron po itong seaweed extract, meron po itong molasses, meron po itong iba't ibang klase ng bacillus, meron din po itong fulvic acid na napakaganda sa pagtulong sa halaman para po masipsip, makain yung mga nutrients na nandyan po sa lupa. At may bonus pa ito na 15% ng nitrogen, may 2% ng phosphorus at may 5% ng potassium. So,
ito po ay napakaganda at kumpletong-kumpleto na po na pagkain ng atin pong halaman. Kaya pag pinagsama nyo po ito, ay perfect po para sa pagkondisyon ng lupa at pagkain ng halaman. So, mga kasaka, kung itatanong nyo naman saan po ito available, magtanong lang po kayo sa inyong mga suking agricultural supply at sabihin nyo po ito po ay produkto ng Esertec Corporation. Sabihin nyo po sila ay mag-order na sa atin pong mga technical sales representative para po kayo ay isa sa makagamit ito. At kung kayo po ay makagamit, huwag po kayong magalinlangan na mag-message or mag-comment para i-share sa amin yung naging experience nyo para mabasa rin ang atin pong mga kasaka na nakakapanood nito. So yun po mga kasaka, sana po ma-explore ninyo ito pong Guano Pure at Coco Libidal na produkto ng Esertec Corporation na pwede nating maging sagot sa pagmahal ng atin pong traditional at synthetic na fertilizer. So maraming salamat po muli sa panonood at kung bago pa lang po kayo, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, i-hit niyo po ang notification bell para lagi po kayong updated sa akin pong mga susunod na videos. Maraming salamat po!